Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Grabe talaga itong kaob-oban ni Sara Duterte. Matapos mga kaibigan na ang malagim na insidente sa Tacloban, abay kaliwat kanan ang paninisi sa ating Pangulo at kay Senator Kiko. Sabay banat ni Sara Duterte na gumalaw-galaw naman ang gobyerno patungkol dito. Hirit pa niya, ang mga masamang damo daw ay matagal mamatay tulad ng kanyang ama. Sabay singit kay Pangulong Marcos. Kaya naman binira at hindi pinalagpas ang nakakahiyang galawan ni Sara Duterte. Nako mga kaibigan, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Ayon po kay Sara Duterte, panay sisi. Oo, sinisisi ni Sara Duterte na may pagkukulang o kasalanan ng kasalukuyang administrasyong Marcos kung bakit nangyayari ang ganitong trahedya. Naglalantad umano sa pagkabigo ng gobyerno. May hugot pa to mga kaibigan na dahil hindi daw binibigyang importansya ang intelligence, may napahamak. Talaga ba? May hugot talaga to itong si Sara Duterte. Paano kasi mga kaibigan na tinanggalan ng confidential funds, 'di ba? At intelligence itong si Sara Duterte, lalo na nung siya pa ay DepEd Secretary. Matapos siya tanggalin. Tinanggal siya sa pwesto bilang DepEd Secretary, tinanggalan din siya as in zero confidential funds. Bitter yan mga kaibigan. Mantakin nyo naman mga kaibigan, no? Mapahanggang ngayon ni hindi niya maipaliwanag kung saan napunta yung milyong-milyong pondo na dapat sana ay para sa taong bayan. Kayo po ba mga kaibigan? Pabor ba kayo na tinanggalan ng confidential funds ang opisina ni Sara Duterte? Tapos ito pa mga kaibigan katatapos lang ng insidente sa Tacloban, pero kung makapagbitiw ng salita si Sara, abay nakakatuwa. Oo, nakakatuwa pa talaga para sa kanila. Pakinggan nyo po ito mga kaibigan. Diba? Di na sa kualitan. Kung naingnan na inyong mga amahan, sundan ninyo si Digong. Niabot o 80. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. BBM. Tuwang-tuwa Diba mga kaibigan? Diba? Tuwang-tuwa. Oo. Ganyan ba ang isang vice-presidente? Napaka-insensitive mga kaibigan. Bumisita yan sa mga kababayan natin na nasalanta ng lindol at bagyo dyan sa Sarangani mga kaibigan. Kung saan maraming nasawi. Nawalan ng tahanan, nawalan ng mahal sa buhay. Tapos yung mga biro niya tungkol sa mahirap mamatay. Di ba mga kaibigan? At talagang ugaling kanal itong mga Duterte. Kahit saan na lang namumuliti ka. Oo. Di ba? Isinisingit pa talaga. Tuwang-tuwa Oo. Kaya naman mga kaibigan, heto ang matinding buwelta sa kaob-oban ni Sara Duterte. Talagang nakakahiya. Pakinggan po natin to. Ang tindi nito. Yusek, going back to the Tacloban incident, the Vice President released a statement about the incident, and I quote, "This tragedy also exposes the failure of the government to recognize the importance of intelligence gathering and identifying threats before lives are lost. We cannot continue reacting only after another child is hurt or killed." Ito pa po, sabi niya rin, "The continuing loss of young lives should serve as a wake-up call to this administration. The government must act now to make our schools safer and to better protect our learners." Your comment on that, ma'am? Ibig sabihin, estudyante dapat minomonitor Kaya nga. para sa intelligence gathering. Hindi sila mga terorista. True. Sila ay mga estudyanteng mukhang di umanong gumunlang sa online gaming na marahas. At kung yan ang sinasabi niya na dapat na minomonitor through an intelligence gathering, bakit kaya noong 2019 sa Masili National High School, Calamba, Laguna, ay nagkaroon din ng barilan sa loob ng classroom? Isang 15-year-old, grade 7 student ang involved. This is 2019. It occurred 2019. Bakit hindi ito kaya nakita sa intelligence report ng kanyang ama? At ito,
Meron pa rin po, ito, terorista, di umano, ang nagsagawa. September 2016, Philippines bomb, Davao attack, blame on Abu Sayyaf. Bakit hindi niya kaya tinuruan ang kanyang ama para marisulba or ma-counter ito agad? Okay? Meron pa pong isa. November 29, 2016, 9 injured in bomb blast targeting Duterte's security team. Magaling naman po yata siya magpuna. Pero walang solusyon na naibibigay. Sana magbigay siya ng solusyon. At ito pa po. 2019, Duterte Honors Cup killed in school explosion. Nako. Matindi. Hindi po ba dapat kung napakagaling niya magbigay ng suggestion, dapat ay tinuruan niya ang kanyang ama para ito ay na-prevent. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi Correct. terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suhestyon. Yun naman dapat, di ba mga kaibigan? Pero itong si Sara Duterte, puro paninisi at pamumuna. Samantalang mga kaibigan sinabi na natin, itong si Sara Duterte ay parte naman siya ng gobyerno, Vice Presidente. Kung failure ang gobyerno, edi kasama siya doon. Di po ba? Panay banat ng banat sa gobyerno samantalang isa siya dito. Parte siya mga kaibigan. Imbis na magbigay, maglatag ng solusyon, abay hetong ginagawa niya. Naninisi. Tinuturo ang Pangulong Marcos na kasalanan niya lahat ng mga nangyaring krimen. Kabobohan talaga mga kaibigan, Imbis na tumulong, abay yan ang sinusulong. Siraan at babagsakin ng gobyerno para siya na ang umupo. Atat na atat maging Pangulo. Pero wala naman mga kaibigan, wala sa kanya. Real talk ang abilidad na maging isang leader. Kawawang Pilipinas lang pag si Sara Duterte ang naging Pangulo. Ay nako talaga, wala talaga. On another topic, over the weekend, Vice President Sara Duterte visited the earthquake victims in Sarangani. And habang ina-address niya yung crowd, she quote-unquote jokingly said na ang mga masamang damo matagal mamatay, BBM. Sinundan niya ito ng statement na umuwi na tayo, baka suspended na tayong lahat dahil grabe talaga silang mamersonal. Dahil daw po mahilig mag-suspend ng mga opisyal ang administrasyon sa mga nagkikriticize dito. Ang reaction po. Ang Pangulo, ang administrasyon na ito ay tumutupad sa batas. At least, ang sabi niya ay masususpend kung nakikriticize. Alam naman natin na kinakasuhan lang naman kung nagkakaroon ng fake news, nagpapakalat ng fake news. Kung sinususpend, wala pa po akong nabalitaang sinuspend. But, if ever may masuspend, kritiko, at least, hindi na EJK. Buhay pa rin. Yun At lang. tungkol naman sa sinasabing masamang damo, madaling mamatay, BBM, sa aking pagkakaalam ay nabanggit niya si dating Pangulong Duterte, kinukwento niya about this. So, tama naman na masamang damo ang pagkakadescribe niya sa kanyang ama. Dahil, sino ba ang umamin na siya ay pumapatay? Sino rin ba ang umamin na siya ay nagnanakaw ng pondo ng bayan? Sino rin ba ang umamin? At tingin po natin ito ay nasa lahi na nila. Sino ba ang umamin na may assassin? Sino ba ang gumagamit ng marijuana habang siya ay presidente na? Yan naman ay inamin lahat ng kanyang ama. So maybe tama ang Pangulo, tama ang Vice Presidente sa pagkakadescribe sa kanyang ama na masamang damo. Pero yung tungkol sa matagal mamatay, ang Pangulo naman nung siya nagkasakit at mukhang maraming humihiling na siya ay mawala na dahil maraming gusto na siya ay mawala sa pwesto. Anong sabi ng Pangulo? Huwag naman kayong masyadong excited. Diba? Yung mga nagmamadali lang siguro na makapwesto. Yun. Yan ang humihiling na mawala ang Pangulo. Pero ang sabi ng Pangulo, huwag kayong excited. Ma'am, what do these so-called jokes? Anong signal po kaya ang nabibigay nito sa publiko? Especially, it came from the second highest official in Yan. government.
Ganda ng Katulad tanong. po at uulitin ko, kapag ang Vice Presidente ay walang binabasang script, lumalabas ang tunay na kulay, lumalabas ang tunay na anyo. Kung kayo mismo nakakakita na hindi maganda, para sabihin ito mula sa pangalawang mataas, nag-o-occupy ng pangalawang mataas na posisyon. Ibig sabihin, mali ang kanyang ginagawa kahit ito ay pabiro. Yun, mga kaibigan, totoo naman, di ba? Tulad nga ng sinasabi ni Sara Duterte, dito mga kaibigan, ay, ito. Di ba? Di na sa kualitan. O naingnan na inyong mga amahan, sundan ninyo si Digong. Sundan nyo si Digong. Niabot o 80. Nga naman, masamang damo, matagal mamatay. O, di ba mga kaibigan, sinasabi niya dito na sundan natin. O, yung yapak ni Digong. Kaya pala mga kaibigan, o yan, itong si Steve Nas Pasensya, mga kaibigan, kumakalat ngayon sa social media, itong mga chat messages niya, mga kaibigan, no? Na-recover daw di umano sa kanyang mga accounts, no? Sa kanyang social media accounts. Itong mga post niya dati na idol niya daw talaga itong si Tatay Digong. No? Sabi pa niya mga kaibigan sa isang chat history na okay lang daw na maging idol itong si Digong kahit na may nakaraan, kahit na siya ay nakapatay noon, tingnan mo, naging presidente pa nga daw. Tingnan nyo mga kaibigan yung epekto ng mga ganitong joke na ginagawa ni Sara Duterte. Oo, hindi ho maganda. Tsaka sa totoo lang mga kaibigan, no, wag nating isisi sa Pangulo at kay Senator Kiko yung nangyaring insidente dyan sa Tacloban. Unang-unang sisihin dyan mga kaibigan, magulang. Yun lang po yun. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, na huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.